Isa sa mahirap gawin sa pagdi-DIY ay ang pagbubutas ng heatsink. Yan, meron ng marka yung heatsink natin. So, although meron naman tayong ito, ayan, drill press. So, yung gamit nating heatsink sukulay. So, meron din tayong heatsink na double pin, yung ginagamit ng mga power amp na mga commercial. So, butasan muna natin yung heatsink natin, then lagyan natin ang thread. So, mahirap magbutas ng heatsink, lalo na kapag wala kang barena. Kaya butasan na natin. Tapos malabo pa yung mata mo. Naku po. Sabi natin, malabo na rin mata natin. Heatsink, napaka-importante ng heatsink sa ating power amplifier. Pag wala ito, sira kagad ampli mo. O may umangat na isang transistor, hindi dumikit ng maayos sa heatsink. Naku po. Sira yung ampli mo pag sobrang init na. O pag nilakas mo ng gusto. So ito yung board nya. Yan. So lalagyan natin siya ng thread. Thread na natin. Isisin na natin yan. Para maluminis naman yung surface. Alright. So sa pagtitread naman, ito lang gamit natin dyan. Yan. Ano lang yan? Metal screw. Actually nga, hindi ko na nga ito tinitid. Dinidiretso ko na nga ito sa ano dapat eh. Diretso kabit na ng mga OPT tsaka mga driver. Pero ito, ititread muna natin para mapakita ko rin sa inyo kung paano ko nagtitread. Self-thread na to, hindi mo na kailangan na hand tap. Yan. Siyempre medyo makunat siya, iikot. Pero pag pumasok na yung thread niya, malambot na siya. Hindi naman siya malo-lost thread. Okay na. So ganyan lang lahat yan po. Ito lang gagamitin natin pang thread. Itong metal screw. Then ito yung board. So after natin matread dyan, syempre kakabit na natin yung mga transistor nito. Then testing na natin. Okay. Alright, so yun, ilalagay na natin yung mga OPT drivers. Yan. Pero hindi pa natin nasa solder. Finesse lang natin yan. I-solder na natin siya para matesting na natin yung circuit kung goods na siya para ma-fix na natin. Siyempre gamit natin yung lead Broadway. Solder natin. Hinangin na natin to. Alright, so eto na yung board natin. Na solder na natin yung OPT tsaka driver.
Alright mga idol, so ito na yung power amplifier natin. So circuit ng power amplifier board natin. Almost complete na yung kanyang mga parts. Ayan, nakakabit na yung OPT. Yan. So ito yung pang testing natin. So hindi ito yung final na power supply nyo. Kumbaga testing lang natin dyan. Kung goods na rito sa ating power supply, pwede na natin ikabit yung kanyang final. Yan. Okay yung protect. So pag nag-off to, okay, goods na yung kanyang protect section. So itong amplifier na to ay 2-step. High tsaka low sa positive, high low sa negative. So kabit muna natin yung kanyang ground. Then yung kanyang positive high. So eto. Then positive low. Ayan. Then negative low. At yung kanyang negative high. So power on natin, then voltage reading. So i-prepare na natin yung ating tester. Set na natin tester natin sa DC, ground. Alright, so power on. Alright, so nag-response na yung clip. So okay na yung clip. So, nag-off na yung ating protect. So, ibig sabihin, walang DC out. So, ngayon magte-testing tayo ng voltage. From there. Goods. So, goods. Goods na dito yung voltage dito. Sa may, yung ano naman, yung voltage ng ating OPT. Sa high tayo, sa positive tayo. So, goods, 63 volts, positive. So, sa negative, dapat 63 volts din to pag tinester natin, yung supply ng OPT. So, 125 volts. Ayan, 125 volts yung kanyang reading. So, ibig sabihin, may problema pa yung ating amplifier sa may step section. So, good show amps. So, check natin kung merong DC out. So, wala. 0, 0. 0, 0 yung DC out niya. So, repair natin yung kanyang stepper dito sa section na to sa baba. Kasi sa taas, okay na yung kanyang stepper. So, testing na natin to ulit. Kabit na natin ulit yung supply. Positive low. So, ingatan lang natin magdikit dahil may karga pa yung capacitor ng power supply. Alright, so ayan. Yan natin, then protect. So, ngayon ay power on na natin. Rock. So, yung problema natin kanina ay mataas yung supply dito sa kanyang negative side. Ayan. Low rail, itong baba. So alright, so okay na, 63 yung kanyang OPT sa baba. Yung supply kasi supply sa taas same, 63.1. So ngayon ay testing na naman natin ngayon kung gumagana naman yung kanyang rail. Yan. So gamit lang tayo ng function generator para malaman natin kung gumagana yung kanyang stepper. So right, kabit natin. Gamit natin ay signal generator. Okay. So nag-off yung. Dito muna tayo sa negative. So kung nakita nyo, ayan, 63 or 62.4. So maglalagay tayo ng signal. Ayan, check nyo. Pag umakyat yan, so ibig sabihin goods yung ating stepper. Alright, so ayan umakyat siya sa high. Ayan, pag pinipitik-pitik, umakyat-akyat yung kanyang voltage. So, ibig sabihin, working yung ating stepper.
umakyat yung voltage. Sa negative, okay na. No? So, yung positive naman, testing natin. Positive side. So, ayan. So, 62. Volume natin. So, alright. So, ayun. Gumagalaw din yung voltage sa ating OPT. So, ibig sabihin, goods na tong ating amplifier. Pwede na natin ikabit sa heatsink. Okay, ito na yung pangalawang board natin. Testing natin. Ito yung una kanina. So, goods na to. Okay na to, kabit natin sa heatsink. So, ito pang isang board na to ay ang iti-testing natin. Para to channel na. Okay, kabit natin yung supply. High. High positive. Low positive. Low negative. Tapos, high. Tapos ground. So, check natin muna yung kanyang voltage. Alright, so namatay yung ilaw sa protect. So, walang DC out. Stage ng OPT. So, low rail. So, ayun, low rail. So, yung voltage niya rito, dito kaya, check natin. Ito, goods. So, goods din dito. Yung voltage niya rito, parang hindi ako kumbinsido. So, ngayon, gagamitan natin to ng scope. Kasi kung itatap mo siya, okay, mayroong voltage. Ayun, mayroong signal na lumalabas. Ayun, so, hindi ako kumbinsido dyan. So, silipin natin sa scope. Kung okay yung kanyang waveform. Yung kanina, kahit di ko nasilipin yun, goods na yung waveform. Ano kasi yung kuryente niya ay tama. Ito kasi hindi tama eh. Tingnan natin. Parang may kakaiba eh. Check natin yung waveform. May signal na. Alright. Ayun oh. Okay. Sabi ko na nga ba eh. Tapos nag-protect. So, may problema yung board natin. Tama naman yung voltage niya rito. Tapos, okay yung voltage doon. Pero dito sa may gitna, tsaka yung bias niya. Check natin yung BE. Check natin yung base emitter na itong driver. So, wala. Ayun, walang voltage. Just makikita natin yun, sawtooth. Parang lagari. Yung kanyang waveforms. Anong problema na ito? So, tester tayo. Sa mga paa. Baka may putol. Parang may nawawalang signal eh. Parang may putol. Testing. Kanina yung waveform niya ay kala mo lagari. So, yung hinanap natin sine wave. Kanina parang sawtooth yan eh. Distorted yun. Tapos, pag konting lakas mo lang, nagpo-protect na siya. So, nagka-cut off na kaagad. So, ngayon, testing natin. Check. Ayun, so okay na. Parang tinamaan ko yata. Ayun oh. Ayun, check na natin ngayon yung kanyang waveform. So kanina, pag volume natin konti, nagpo-protect. Ito ngayon volume natin. Ayun. So goods na. Ang ganda na ng kanyang waveform. Ayun oh. Suabe. Suabe yung wave. Ayun oh. Kanina konting volume lang ay
nagpuputek ka agad. So, ngayon ay volume natin kung aakyat. Ayan, umakyat oh. Ito kasi ay steady signal. Kaya ganyan umakyat ka agad. Pero kung ano yan, music, signal ng music, babago-bago kasi yung frequency ng music. Ayan. So, okay na yung sa may negative side. Positive side. Ayun. Umakyat din. So, goods na to. So, yung output niya, tignan natin. Set natin sa AC. Ayun. Yan, clip. Clip po. Clip niya nasa 92. Ayun, 92 volts AC or 90. Wala pa kasi yung heatsink, tsaka wala pa tayong nilalagay na load. So, ang makikita pa lang natin sa kanya yung output niya. So, pero yung power or watts, hindi pa natin makukuha hanggat wala pa tayong nilalagay na load na kung ilan ba yung load natin, 8 ohms o 4 ohms. So, doon natin siya i-compute. Ayan, no? Clip 93 AC. Estimate ko nasa 1,000 watts to kung lalagyan natin siya ng magandang transformer. 100 volts AC or 110. Pag 110, kaya niya mag 1,200 watts sa 8 ohms. Okay, so okay na to. So okay na yung dalawang channel natin ng amplifier circuit board.